Nagsimula ang kwento kay Denji, isang binatang lubog sa utang at halos araw-araw ay nakikipaglaban para lamang mabuhay. Habang ang ibang teenager ay iniisip kung anong laro ang lalaruin mamaya. Si Denji naman ay iniisip kung paano siya hindi mamamatay sa gutom kinabukasan. Upang mabayaran ang utang na iniwan ng kanyang ama, napilitan siyang magtrabaho para sa Yakuza bilang isang devil hunter. Ang kanyang kasama sa bawat misyon ay si Pakita, isang maliit na chainsaw devil na mas maaasahan pa kaysa sa ibang kaibigan sa group chat. Habang papunta sa isa na namang trabaho, kinuwente ni Denji ang kanyang kinita mula sa pagputol ng mga puno at pagbebenta ng ilan sa sarili niyang mga laman loob. Ngunit kahit ganoon, napagtanto niyang napakalaki pa rin ang kanyang utang. Grabe, parang interest rate na ginawa ng final boss ng bangko. Biglang nakaramdam si Pakita ng presensya ng isang demonyo sa malapit. Siyempre, para kay Denji, ang demonyo ay hindi panganib kundi walking paycheck. Agad niyang hinarap ang Tomato Devil gamit si Pakita bilang chainsaw at mabilis nila itong tinalo. Isipin mo na lang, unang kalaban ng bida ay isang higanteng kamatis. Mukhang may galit talaga ang anime na ito sa salad. Bagamat nangako ang Yakuza ng malaking bayad, halos wala nang natira matapos kaltasin ang kung ano. Anong bayarin at interes? Sa puntong ito, mukhang mas nakakatakot pa ang utang kaysa sa mga demonyo. Dahil desperado, tinanggap pa ni Denji ang alok na pera kapalit ng pagkain ng sigarilyo. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ito food challenge, gutom lang talaga siya. Kalaunan, ibinahagi niya ang kanyang simpleng pagkain kay Pakita habang ikinukwento ang kanyang mga pangarap. Hindi niya pinangarap maging hari o pinakamalakas na tao sa mundo. Gusto lang niya ng tinapay na may palaman, girlfriend, at tahimik na buhay. Minsan talaga, ang pinakamahirap makuha ay ang mga simpleng bagay. Ngunit isang gabi, ipinatawag siya ng Yakuza para sa isa pang trabaho at dinala siya sa isang abandonadong bodega. At alam naman natin ang rule sa anime, kapag may abandonadong warehouse, siguradong may mangyayaring masama. Nagulat si Denji nang malaman niyang nakipagkasundo pala ang Yakuza sa Zombie Devil kapalit ng kapangyarihan at naging mga zombie na rin sila. Mukhang hindi talaga magandang idea ang terms and conditions ng kontratang yon. Inutusan ng Zombie Devil ang kanyang hukbo na patayin si Denji. At dahil sa sobrang dami ng kalaban, mabilis siyang natalo at iniwang naghihingalo sa loob ng isang basurahan kasama si Pakita. Habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay, inalala ni Denji ang lahat ng kanyang pangarap at ang pangakong ginawa niya kay Pakita. Natatakot siyang iwan itong mag-isa sa mundo. Ngunit ayaw pa pala matapos ni Pakita ang kwento nila. Bilang kapalit ng pangakong ipapakita ni Denji ang kanyang mga pangarap, ibinigay ni Pakita ang kanyang sariling puso at nagsanib ang dalawa. Pagkagising ni Denji, may napansin siyang tali na nakausli mula sa kanyang dibdib. At dahil anime protagonist siya, hinayla niya ito imbes na tumawag ng doktor. Sa isang iglap, naging chainsaw ang kanyang ulo at mga braso. Muling isinilang bilang chainsaw man, mabilis niyang pinagpira. Piraso ang hukbo ng mga zombie bago tuluyang talunin ng Zombie Devil. Kinabukasan, dumating si Makima mula sa public safety at agad niyang napansin na kakaiba si Denji dahil amoy tao at demonyo siya ng sabay. Sa halip na patayin siya, inalok siya ni Makima ng pagkain, tirahan, at trabaho. At nang marinig ni Denji ang mga salitang, tinapay na may mantikilya at jam, tapos na ang laban. Hindi na kailangan ng mahabang speech. Recruitment successful agad. Para sa isang taong buong buhay na nagutom, sapat na ang isang masarap na almusal para tuluyang baguhin ang kanyang mundo. Nagising si Denji sa loob ng kotse kasama si Makima matapos ang nangyari sa Zombie Devil. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kamakailan lang, isa lang siyang batang nabubuhay sa matinding hirap kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Pakita. Pero ngayon, matapos ang lahat ng nangyari, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan bilang chainsaw man. Habang nasa biyahe sila, ipinaliwanag ni Makima ang sitwasyon ni Denji. Dahil sa kapangyarihan niya, hindi siya maaaring ituring na ordinaryong tao lamang. May dalawang pagpipilian lang siya. Maaari siyang ituring na isang panganib at alisin, o gamitin ang kanyang lakas para maging devil hunter ng public safety. Pero para kay Denji, malinaw agad ang sagot. Kaya tinanggap niya ang alok ni Makima.
Huminto sila sa isang restaurant dahil nagugutom na si Denji. At dito makikita kung gaano kasimple ang kaligayahan ni Denji. Nang dumating ang pagkain, parang nakakita siya ng pinakamalaking kayamanan sa mundo. Isang simpleng mangkok ng pagkain lang, parang ako lang isang simpleng like and subscribe lang masaya na ako. Habang kumakain sila, tinanong ni Makima kung ano ang pangarap ni Denji. Marahil inaasahan ng iba na sasabihin niyang gusto niyang maging pinakamalakas o yumaman. Pero ang sagot niya ay sobrang simple. Gusto lang niyang maranasan ang mga bagay na hindi niya naranasan noon. Gusto niyang kumain ng masarap na pagkain, matulog sa komportableng kama, at syempre magkaroon ng girlfriend. Hindi siya pinagtawanan ni Makima. Dahil sa unang pagkakataon ng buhay ni Denji, may taong nakinig sa kanya at nagpakita ng kabaitan. Kaya nang tawagin siya ni Makima na good boy, sobrang saya ni Denji. Parang isang salita lang ni Makima, biglang naging puno ang happiness bar ni Denji. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Makima si Denji sa headquarters ng Public Safety Devil Hunters. Doon niya nakilala si Aki Hayakawa. Kung si Denji ay simple at sumusunod sa nararamdaman niya, si Aki naman ay seryoso, disiplinado, at hindi madaling magtiwala. Kaya nang malaman niyang si Denji ang magiging kasama niya, no reaction siya. Para kay Aki, hindi biro ang pagiging Devil Hunter. Marami ng tao ang namatay sa trabahong ito, kaya ayaw niyang may kasamang taong tingin niya ay hindi seryoso. At sa unang tingin niya kay Denji, parang iniisip niya, ito ba talaga ang bagong kasama ko? Tinanong ni Aki si Denji, kung bakit gusto niyang maging Devil Hunter. At hindi na nagtago si Denji. Sinabi niyang gusto niyang manatili malapit kay Makima. Dahil si Makima ang unang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Para kay Denji, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya. Pero hindi kumbinsido si Aki. Kaya dinala niya si Denji sa isang lugar para subukan kung gaano ito kaseryoso. At bigla niya itong sinuntok. Siyempre, hindi naman papayag si Denji na suntukin lang siya ng walang sagot. Kaya gumanti rin siya. At ang unang bonding ng dalawang Devil Hunter ay hindi handshake. Hindi pagkilala, kundi santukan. Parang hindi sila magkatrabaho, parang nag-aaway lang na magkaklase. Kinabukasan, dumating ang unang misyon ni Denji kasama si Aki. Dinala sila sa isang lugar kung saan may naiulat na devil. Para kay Aki, pagkakataon nito para makita kung kaya ba talaga ni Denji ang trabaho. Habang si Aki ay seryosong naghahanda para sa laban. Si Denji naman ay parang bagong empleyado na iniisip pa rin kung ano ang makukuha niyang reward pagkatapos ng trabaho. Sa misyon, nakita ni Denji kung ano talaga ang buhay ng isang Devil Hunter. Kailangan mong harapin ang panganib, at dito rin nakita ni Aki na may kakaiba kay Denji. Oo, kakaiba ang paraan niya mag-isip. Oo, minsan parang pagkain lang ang nasa isip niya. Pagkatapos ng kanilang misyon, mas lalo pang naging komplikado ang buhay ni Denji. Dahil bukod kina Makima at Aki, may bago pa siyang makakasama. At ang pangalan niya ay Power. Isa siyang blood fiend na sobrang taas ng tingin sa sarili, akala mo anak ng CEO. Kung si Aki ay sobrang seryoso, si Power naman ay parang problema na may sariling paa. Hindi nagtagal, ipinadala agad sina Denji at Power sa kanilang unang misyon bilang magpartner. Habang tahimik lang si Denji, si Power naman ay sobrang excited na makakita ng kalaban. Habang naghihintay sila, nagpapalipas lang sila ng oras. At ikaw naman, nagpapalipas din ng oras habang hinihintay kung bakit wala ka pa ring jowa. Di joke lang. Maya-maya, bigla na lang tumakbo si Power dahil sa matinding bloodlust niya. Isang mataas na talon, sabay bagsak ng giant blood hammer. Isang hampas lang, isang hit delete agad ang devil. Napakamot na lang si Denji at napasabi, baliw talaga to. At dito muna nagtatapos ang ating recap ng Chainsaw Man. Kung trip mo ang video, pa-subscribe at like na rin. Salamat!